Batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, masaya ako nandito ka. Pati yung nasa likuran, batiin mo, masaya ako nandito ka. Masaya ako nandito ka. Sino po dito yung first time lang dito sa church? Taas ang kamay. Wow, wow, wow. Welcome na welcome po kayo sa church. Kung kayo po ay nauuhaw, may malamig na tubig po dyan. Mamaya po maglalabas po kami ng juice. Pwede po kayong mag-juice, 2 flavor. At meron din po tayong tinapay sa gilid. Pwede po kayong kumain after service. Okay po? Okay, mas masarap po sa loob kasi medyo malamig. Ano po? Mapakainit po sa labas. Sige po, simulan na po natin to. Kamusta po kayo? Amen. Dapat may ganun na no, para mas masaya. Isa pa nga po, kamusta po kayo? Wow, mga excited talaga oh. Ganyan talaga pag mga anak ni Lord, energetic. Amen po? Praise God, mukhang kailangan na po natin ng silya pa. Isang araw, bibili na po tayo. Last Sunday po, pinag-usapan po natin ay how to face the giants in your life. At biyaya po ni Lord, pinag-usapan po natin ang 3 points. Number 1, to face the giants in your life, first, know your identity in Christ. Kailangan kilala mo kung sino ka sa Panginoon. Ikaw lang naman yung binigyan niya ng buhay niya. Number 2, remember that God is your ally. Hindi alay na inaalay. Ano po? Pag sinabing alay, kakampi mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kakampi mo pala si Lord eh. Yan. Kakampi mo pala si Lord. And number 3, think of your past victories. Ibig sabihin, alalahanin mo ang mga napagtagumpayan mo na noon. Now, kaya ang conclusion ko dati, nung Sunday ay, the battle starts when you face it. Hindi po nagsimula ang laban nung ikaw ay nalungkot dahil may problema ka. Hindi nagsimula ang laban nung ikaw ay umiyak dahil sa problema mo. Nagsimula ang laban nung hinarap mo ito. Amen? Nagsimula ang laban nung hinarap mo. Hindi mo tinakbuhan. Kaya pag may utang, huwag tatakbuhan. Ano po? Pag merong kailangan desisyonan mo na agad. Now, ano po ang pag-uusapan natin ngayong Sunday na to? Ang title po nito ay Defeating the Giants. Last Sunday, harapin lang no? Ngayon, tatalunin na natin. Kung wala po kayo nung last Sunday, napag-usapan po namin ang kwento ni David and Goliath. Sino po may alam ng story ni David and Goliath? Amen. Ito po yung hinarap ng binatang si David, age 15 and below. Ang isang Goliath na sanay sa pakipaglaban, na ang height ay 10 feet. 10 feet versus 5 feet o wala pa. Napakalayo. Halos kalahati lang. Now, ituloy po natin ang story. Dahil si David na po ang lalaban kay Goliath, ano po ang ginawa ni Haring Saul? 1 Samuel chapter 17 verses 38 to 39. Ipinasuot ni Saul kay David ang kanyang mga kasuotan. Kanyang inilagay ang isang helmet na tanso sa kanyang ulo at kanyang sinuot siya ng metal na saplot sa katawan, armor. Naka-armor at naka-helmet. Verse 39, ibinigkis ni David ang tabak sa kanyang kasuotan at hindi niya magawang makalakad sapagkat hindi siya sanay sa mga ito. So binigyan ng armor, ng helmet, ng sandata, pero hindi po makalakad si David kasi nga po siya po ay age 15 years old. Hindi po makalakad kasi sobrang bigat ng armor. Ano po ang nangyari? Hindi nga po siya makakalaban ng ganon. Kaya sinabi ni David kay Saul, hindi ako makakalakad na dala ang mga ito sapagkat hindi ako sanay sa mga ito. At hinubad ni David ang mga iyon. Kuhanan po natin ang lesson ang nangyari. How to defeat the giants in your life? Number 1, huwag ipilit gamitin ang baluti ng iba. Ipinasuot po ni Haring Saul ang baluti kay David
samantalang hindi naman yon para sa kanya. Hindi siya sanay doon. Kaya huwag ipilit gamitin ang baluti ng iba. Ano pong ibig sabihin, pastor, noon? Makinig kayo mabuti para maintindihan nyo po. Ipinisuot kay David ang helmet na tanso. Imagine nyo po, helmet na tanso. Saan po kayo nakakita ng tanso? Junk shop. O, di ba? Magkano pong kilo ng tanso? Mahal yan. Imagine mo isang helmet na tanso. Ipinasuot sa ulo ng binata. Ano pa? Kasuotang metal. In short, bakal. Pinasuotan ng bakal. Napakabigat po niyan. At binigyan ng tabak. Siguro napakalaki ng tabak na yon sa pakikipaglaban. Pero hindi siya makalakad. Alam natin na ang ibinigay ni Haring Saul ay ang normal na gamit sa pakikipaglaban. Pero hindi ito ang kailangan ni David. May mga bagay sa buhay mo na meron ka pero hindi mo naman kailangan. Baka ginagamit mo, hindi mo naman kailangan. Ang baluti ay sumisimbolo sa solusyon or sa sagot. Amin na, sino po dito may pinagdadaanan sa buhay? May pagsubok sa buhay. May problema din naman. Kasi kung wala ka, tao ka ba? So lahat meron, tama po ba? Ang baluti, it represents solution, answer, sagot, solusyon sa problema mo. Huwag ipilit gamitin ang baluti ng iba or ipilit ang solusyon ng iba. Hindi porket naging successful sa iba ay effective din sa'yo. Hindi porket naging effective sa iba ay effective din sa'yo. Hindi porket successful siya nung ginamit yung strategy yon, pwedeng successful ka rin pag ginamit mo yung strategy yon. Ang mga tao kapag lumalaban sa mga giants or pagsubok nila sa buhay, sino ang tinatanong? Ibang tao. At ano po ang sinasagot ng ibang tao? Yung karanasan nila na naging successful sila. Kaya, Christians, pag nagtanong po kayo sa labas, paano ko masusolusyonan ng problema ito? Ang laki-laki ng utang ko. Ano sabihin ng tagalabas? Mangutang ka? Ako nakabayad kasi nangutang ako. Maganda rin naman solusyon, di po ba? Pero hindi mo alam, may mas magandang solusyon si Lord sa'yo. Pwedeng effective sa Kanya yon, pero may mas magandang solusyon si Lord sa'yo. Ang tawag natin dito sa ipinipilit yung solusyon ng iba ay pinipilit ang baluti ng iba. Yes, pwedeng maging effective din sa'yo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi talaga. Sasabihin ng isa, may sakit ka, limbawa, kat, wala. Ito ang gamitin mo, nakakagaling. Ang tanong, paano kung di gumaling? Sino po dito nagtatanong? Pag may sakit ka, anong gamot? Hindi naman doktor nagreseta. Oh, di ba? Di ba? Sinong ganyan? Sabi ng isa, ito ang gawin mo. Iwanan mo. Sinasaktan ka na. Hayaan mo. Hahabulin ka rin yan. Eh, paano kung hindi hinabol? Oh, di ba? Ang dami-dami magbibigay ng payo sa iyo sa labas. Akala niya ganun lang kasimple mang iwan. Kung kani-kanina tayo humihingi ng payo, kapatid. Ano pa? Hiwalayan mo na. Kahit may anak kayo, mas magiging okay ka. Tingnan mo yung kapitbahay natin. Iniwan. Tingnan mo ngayon, okay siya. Eh, ang tanong, paano kung hindi maging okay? Sasagutin ka ba nung sagot niya? Diba? Hindi porket effective sa iba, ginagawa ng marami, tama na sa'yo. Ginagamit mo ang baluti ng iba, ang solusyon ng iba. Ito pa, mga estudyante, ito ang course na kuhanin mo. Tingnan mo yung kapitbahay natin ang yaman. Kaya naman ikaw, kinuha mo yung course na yon, computer science. Kaya dun dulo, computer sayang. Tulad ko, tulad sa iba. Naging successful sila. Ganyan-ganyan. Kaya naman ginagaya mo din. Ang tawag natin doon, ipinipilit ang baluti ng iba. Hindi porket effective ang baluti ng iba, effective din sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi porket effective sa iba, effective din sa'yo. Ito pa, ito ang gawin mong negosyo. Magtatagumpay ka.
Kikita ka. Ito ang try mo. Paano kung hindi? Malugi. Hindi pala yun ang para sa'yo. Hindi mo pala naman passion yun. Mag-ano ka? Magtayo ka ng parlor. Hindi ka nga marunong magsuklay. Pwede naging effective sa kapitbahay mo, pero baka sa'yo hindi yun. I-try mo ang trabahong ito. Malaki ang sahod. At kung ano-ano pang payo na maririnig nyo sa labas. Ano pong lesson dito? Huwag ipilit ang baluti ng iba. Ito po ang lesson. Huwag kung kani-kanino humingi ng payo dahil kung saan-saan din lang galing ang sagot niyan. Hihingi ka ng payo doon sa kapitbahay mo. Kaya naman kung saan-saan din lang kukuha ng sagot niyan. Hingi ng payo. Tingnan mo muna, ano pang buhay meron niyang hinihingan mo ng payo, baka magulo din naman. Di ba? Hindi porket naging maganda nga, pwedeng hindi pa rin yon. Ako'y naniniwala na may mas magandang plano ang Diyos sa iyo. Amen. Pastor, saan dapat hingi ng sagot? Ng answer, ng solution? At saan ba yung sure na sure ang sagot? O, di ba? Sino dito gusto niya pag nag-decision sure na sure? Yung 100% sure. Yung ayaw mong sumasablay. Amen. Di ba lahat tayo? Gusto natin yung sure. O, bibigyan kita ng sure. Talagang sagot na sagot. Ito na. Romans 7:25. Thank God! The answer is in Jesus Christ our Lord. Ang sagot ay na kay Lord. So you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Nakakanino ang sagot? Sabi mo, na kay Jesus. Na kay Jesus ang sagot. Na kay Lord ang sagot. Sa Kanya ka humingi ng sagot, hindi kung kani-kanino, hindi ka din naman sasagutin noon. Pag napahama ka na. O yan, may nagsasabi ng tunay. Madali lang humingi ng payo, magsasabi sa iyo ng payo. Pero kapag sumablay na nung nasaan yung hininga mo ng payo, wala na. Mangutang ka! Nangutang ka nga, ay lumubog ka sa utang. Hinahanap mo, sabi mo, mangutang ako. Di ba? Humingi ka ng solusyon kay Lord. Kaya pag may pinagdadaanan ka na sasabihin mo, Lord, tulungan mo ako sa problema kong ito. Yun ang best. Malaki po ang utang, pastor. Magkano? 6 digit. 100,000. Laki nga. Anong gagawin mo? Sabi nung kapitbahay nyo, 5-6. Para mabayaran lang. Huwag ka pumunta sa 5-6. Pumunta ka muna kay Lord. Lord, ikaw na lang inaasahan ko. Hindi ko kayang isipin ko paano babayaran to, pero umaasa ako sa iyo na may mambayad ka. Wow. Na kay Jesus ang sagot, na kay Lord ang sagot, sa Kanya ka humingi, hindi kung kani-kanino. Kaya kung may pagdidesisyon, ilapit agad sa Panginoon. Alam mo, biyaya ni Lord, ang mga tao ganito pag may problema at pagsubok, humaharap sa mga giants ng buhay, mga higante ng buhay. Anong ginagawa nila? Kung kani-kanino lalapit. Tapos sa bandang dulo, pag sumablay, yung gagawin nila? Sinisisi ang Diyos. Ang tanong, bakit mo sinisisi? Hindi mo naman nilapitan. In the first place, hindi ka lumapit sa Panginoon. Pero ba't sa dulo, Lord, ganyan ka? Baka sabihin sa'yo ni Lord na, anak, hindi ka naman lumapit sa akin, di ba? Hindi ka naman, nilapitan mo yung kamarites mo. Ang nilapitan mo yan. Ba't sa bandang dulo ko sinisisi mo, hindi ka man lumapit sa akin? O, di ba? Ang lungkot, di ba? Kaya, simula ngayong oras na to, sinasabihan kita, unang lapitan ng Panginoon. Unang lapitan si Lord pag may pinagdadaanan, hindi kung kani-kanino. Pastor, paano yung mga style nung unang inilalapit kay Lord? Ganito yan. Sino dito naghahanap ng trabaho? Walang naghahanap ng trabaho. Sino dito naghahanap ng mas malaking sahod sa trabaho? Medyo lumakas. Naghahanap ng mas malaking sahod. Ano sasabihin mo? Lord, i-bless nyo po ang pinili kong trabaho.
Lord, pataasin niyo po ang sahod. Lord, ma-promote po ako. Ganon. Hindi ka sip-sip ng sip-sip sa boss mo. Wag! Sip-sip ka dapat kay Lord. Lord, baka naman. Gusto ko po mas mataas na sahod. Humingi ka sa Panginoon kasi ibibigay niya. Kaya kung may pagdidesisyon, ilapit sa Panginoon. Ang pinaka-effective na desisyon ay ang desisyong ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Lahat ng gagawin mo. Mag-abroad. Iiwanan ng pamilya. Pag-pray mo muna kay Lord. Madaling sabihing magkakapera ka sa abroad. Yes, pwede. Pero ang tanong, yung iiwanan mo ang pamilya mo ay magiging maayos. Baka pagbalik mo ay, nasa na sila? Kaya ipag-pray mo kay Lord kasi major decision po yan. Sino dito magpapakasal? Ipag-pray mo kay Lord. Yung magpapakasal, Lord, gusto ko po yung siya. After 1 year, gusto ko pong umalis na siya. Ipag-pray mo kay Lord kasi ang pag-aasawa ay hindi kaning isusubo na kapag napasok kay iluluwa mo. Sabi ng matatanda. Major decision po yan. Imagine mo, habang buhay mo yung kasama, ipag-pray mo kay Lord. O sino dito yung mga nasa tamang edad na? Sabi ng isa, ano pong edad po yun, Pastor? 50 pataas. Joke lang. 30. Pwede na, dapat niya, 28. Mga babae, 26 to 28. Lampas na sa kalendaryo. Huwag kang mag-alala. Matagal man dumating, pero pag dumating, perfect sa'yo. O, di ba? Basta hiningi sa Panginoon. Amen po. O, yung mga naghihintay dyan. Yun namang lampas na sa kalendaryo. At wala pa. Manatili sa Panginoon. Ibibigay niya rin ang para sa'yo. Huwag magmadali. Ang nagmamadali, mamaya mali ang pili. Nagmamadali eh. Kaya nung dumating na, Lord, tanggalin mo ito. Hindi pwede yun. Kasi ang pag-aasawa'y commitment. Magka-problema, hindi. Kayo pa rin hanggang dulo. Nainis ka, nagalit ka, kayo pa rin kasi committed ka kay Lord. Siya na forever. At wala rin naman makikita perfect. Wala naman makikita perfect. Ilan na lang kami. Joke lang. Walang perfect. Kaya pag may decision ka, ilapit mo sa Panginoon. Ipag-pray mo na agad kay Lord. Lord, ako po ay magpapa-opera. Lord, samahan mo ako sa operation. Marami na pong ganyan. Nagpa-opera pero walang binayaran. Bakit? Sabi ng doktor, nawala eh. Wow! Nawala. Biglang nawala. Wow. Sa ultrasound meron, nung o-operahin na, wala. O di walang bayad. Mas maganda. Amen. Sabi ni Haring Saul, ang baluti ni Saul ay solusyon sa malapitang laban. Kasi ang iniisip ni Saul, pag nakipaglaban si David kay Goliath, yung malapitan, close fight, parang boxing. Yung harapan. Yun ay solusyon ni Saul. Pero kay David, ang solusyon ng Diyos sa kanya ay malayo ang laban. Long distance. Siyempre naman, pag malapitan, kawawa si David, maliit na bata yun eh. Pero ang solusyon ni Lord, malayo ang laban. Kaya, anong ginawa po? 1 Samuel chapter 17 verse 40. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay, kasi si David po ay pastol. At pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa at isinalid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Filisteo. Imagine, ang isip pala ng David, malayuan ang laban. Para nga naman, pag tinirador niya, kala mo lalapit ako sa'yo, hindi ako lalapit, kawawa ako. Dito ako sa malayo. Mautak, binigyan ng wisdom ni Lord. Ilan na sa atin ang naghangad ng mabilisang solusyon na galing kay Lord? Lord, hanggang kailan ang tagal? Para kasi Haring Saul, gusto'y malapitan. Hindi ba pwedeng may distance, malayuan, yung pangmatagalan ng konti? Lord, gusto ko na shortcut. May utang akong 10,000, gusto ko bayad na ngayon. Sino minamadali si Lord?
Maraming ganyang nahingi kay Lord. Yung gusto instant. Yung parang genie. Ginawa natin genie si Lord. Pagkahiling, andyan na. Lord, sports car yung red. Oh, putol yung sports car. Napanood nyo ba yun sa commercial? Alam ko na edad nyo pag nakabutan nyo yun. Di ba? Hindi po, pagka-request mo, andyan agad. May mga pagkakataong medyo pinapatagal na konti ni Lord. Pinapatagal. Pero si Lord minsan, gusto niya makita natin yung mahabang panahon bago masolusyonan. Why? Kasi gusto ng Diyos makita natin kung anong dapat ayusin sa atin bago ibigay. Baka kasi biglang ibinigay, tapos mamaya, mawala ka pa sa Panginoon. Lord, gusto ko ng healing! At pinagaling na agad ni Lord. Nung gumaling na, asa na yung humiling ng healing? Ayun, wala na. Ling na lang. Lumayo na sa Panginoon. Sayang naman yung pagpapagaling. Baka may inaayos pa sa'yo si Lord bago yung kagalingan. Hello? Kasi kung gusto ng Diyos, makita natin kung anong dapat ayusin sa atin. May mga ayusin pa sa atin kaya wala pa. Lord, bakit ang tagal niya? Sabi naman ni Lord, hindi ka pa pwede mag-asawa. Hindi ka pa marunong magluto. Pag nagreklamo yung asawa mo, malamang, nagiyan na sa karinderya, doon nakain, salit na sa bahay. O, pwede. Lord, bakit ang tagal namang tumaas ng sahod ko? Sabi ni Lord, marunong ka na ba magtipid? Baka ubos biyaya ka. O, yan. Kita mo, may inaayos natin si Lord eh. Tumatagal kasi may hindi tayo nakikita. Kaya ang prayer, anong prayer? Iba na ang prayer mo ngayon. Hindi yung, Lord, ibigay mo na. Hindi. Ang prayer mo ganito, Lord, makita ko na. Anong gusto mong ipakita sa akin dito? Lord, makita ko na. Anong tinuturo mo sa akin dito? Lord, makita ko na kung bakit hindi pa ako mayaman. Hindi pa sobra. Alam ko ng mga tao dito mayaman eh. Amen? Hindi pa sobrang yaman. Kaya hindi pa sobra, may pinaayos pa si Lord sa karakter mo. Ikaw naman. Baka pag pinayaman ni Lord din, baka masyadong mayabang. Humble lang. Pag rich, humble. Diba? Sabi ni Adaxmo, sino yon? Basta, nakita ko lang. If God doesn't fix the situation, He's using the situation to fix you. I repeat, English kasi. If God doesn't fix the situation, He's using the situation to fix you. Si Lord hindi agad nagbabago ng sitwasyon. Mamaya, aayusin ka muna niya bago ayusin ang sitwasyon. Bakit ba ang gulo ng pamilyang ito? Lagi na lang nagkakagulo, lagi na lang nagsisigawan. Baka sinasabi ni Lord, ikaw ay huwag magsisigaw. Ikaw muna ang unang magpakumbaba at humingi ng tawad. Ikaw muna ang maging mahinahon. At mamaya pag mahinahon ka na, inaayos na ni Lord ang pamilya niyo. Ayan. May binabago kasi sa atin ng Panginoon, hindi lang natin nakikita. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpaayos ka kasi. Ayusin mo naman. Pastor, gusto ko talaga yung alam mo, ako po kasi gusto ko may nagpapayo sa akin. Sino dito yung gusto mo lagi na may nagpapayo sa'yo? Yung parang gusto ko kasi may, halimbawa, yung iba kasi humihingi ng payo, hindi lang man humihingi ng payo, humihingi ng kakampi. Magpapapayo ako, pastor, pero sana kampihan mo ako, ha? Hindi payo, hinihingi mo, kakampi. Pag payo, advice. Okay po? Kung ikaw ay hihingi ng payo, meron ako sa iyong ibibigay ng mga tao. Makinig ka mabuti, ha? Pwede kang humingi ng payo, number 1, kung gusto mo talaga tao, sa biological parents mo muna. Humingi ka ng payo sa magulang mo kasi wala yang sasabihin na ikakasama mo. At kapag humingi naman ng payo, makinig. Inay, ako po ay mag-a-abroad. Anak, dito lang tayo. Huwag tayo maghihiwa-hiwalay. Mga mami, ganun talaga mga mami, no? Hindi natin maalis yung pag tatay mo, sige, punta ka doon! Move! Yung mother mo, ganun. Yung tatay mo, ganun. Alis kayo sa bahay. Diba? Halimbawa, pastor, ganun yung nangyari. Hindi talaga ako makahingi ng magandang payo sa magulang ko. O ano sunod na tatanungin mo? Spiritual parents.
Pwedeng kay pastor magtanong, Pastor, ano po kaya ang pwede kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Tama ang pinagtanungan mo. Hindi yan magsasabi sa'yo ng pangit. Lahat yun biblical. Or else, ayaw mong dumirekta kay pastor, nahihiya ka. Ang gagawin mo, pumunta ka sa A-group leader mo. May A-group leader ka. Sino may mga nag-aalaga sa spiritual parent mo, naitay. Pwede ka doon magtanong. Kung talaga ayaw mong dumiretso kay pastor. Andyan lang sila. Mas maganda kasing humingi ng payo sa kapwa Christian mo. Kasi mas maganda ang payo talaga nila. Okay po? Kaya kung may nagsabi sa'yo na Christian na nagpayo sa'yo, makinig ka sa kanya. Kasi ang sasabihin nun ay biblical. To defeat the giants in your life, be humble enough to accept their advice. Gusto mong matalo ang mga giants ng buhay mo? Mga problema ng buhay mo? Be humble enough to accept their advice. Be humble. Pag naman nagpayo, ba naman, sundin naman. Kahit labag sa kalooban mo. Kahit labag sa kalooban mo. Kung alam mo namang yun ang ikakabuti mo. Huwag ka mag-alala. Basta yan ilalapit mo lahat kay Lord, magiging smooth flow ang lahat. Maaayos din ang lahat. Bakit po, pastor, kailangan ng advice? Kasi, hindi lahat ay kita natin. Hindi lahat kita natin. Sino po dito nakakita ng 360 degrees? Halimbawa, humarap ka dito, kita yung likod. Walang ganun. Walang nakakita ng 360 degrees. Wala. Ang kita mo lang hanggang 180. So, yung kalahati, hindi mo kita. So, kailangan may mag-a-advise sa'yo. Biyaya ni Lord yung mga tao na tapat sa'yo. Hindi laging yung kampi sa'yo. Medyo minsan may mga tao na yung kaaway mo minsan, yung medyo salungat sa'yo, maganda yung mga taong yun, ha? Pasalamatan mo kay Lord, yung mga salungat na tao sa'yo. Hindi lahat kampi sa'yo. Amen? Sino dito yung may mga ganun ka? Yung parang pag nakikita mo, ito na naman. Pag nagsalita to, salungat na naman sasabihin ko. Medyo minsan masaya din may ganun eh. Di ba? Yan, nagkaganon na sila. Alam na this. Kaya lumapit sa tamang hihinga ng baluti or solusyon. Sabi ko kanina, pray sa desisyon gagawin mo or humingi ng advice sa mga spiritual parents, biological parents mo. Okay na. So, wag ipilit ang baluti ng iba. Hindi porket naging effective sa iba, effective sa'yo. Ipag-pray mo kay Lord para sure. Apo? Number 2. Hanggang number 2 lang po ito. Pero number 2 medyo mahaba. How to defeat the giants in your life? Matutong manindigan sa pinananampalatayanan. Matutong manindigan sa pinananampalatayanan. 1 Samuel chapter 17 verses 41 to 44. Ituloy po natin yung story. Dumating ang Filisteo at lumapit kay David. Ito po ay si Goliath. Kasama ang lalaking tagadala ng kanyang kalasag na nasa unahan niya. Verse 42. Nang tumingin ang Filisteo at makita si David, ay kanyang hinamak siya sapagkat siya'y kabataan pa, mapula ang pisngi, wow, at may magandang mukha. Grabe, naka-foundation yata to si David nung lalaban. Naka-blush on. Mapula ang pisngi at magandang mukha. Mukhang talagang hindi sanay sa labanan. Ganyan po ang itsura ni David. Kaya hinamak. Verse 43. Sinabi ng Filisteo or si Goliath kay David, ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod? At nilait ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Verse 44. Sinabi ng Filisteo kay David, halika at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop sa parang. Pastor, ano naman po kinalaban nun sa turo natin ngayon? Kapag humaharap ka sa mga giants or problema or pagsubok ng buhay mo, ano ang nangyayari? May mga tao sa paligid mo nagdi-discourage. May mga tao sa paligid mo na nagsasabing, wala nang pag-asa. Hindi na. Mga ganyan si Goliath. Mga may parinig. Kapag humarap ka sa mga giants ng buhay mo, ito yung mga nagdi-discourage sa'yo. Pinanghihina ka. Makakarinig ka ng mga salitang ayaw na ayaw mong marinig.
Halimbawa, wala ng pag-asa. Oh. Hindi na kayang isalba. Ang mga salitang yan. Hindi na mababayaran. Hindi na gagaling. Kulang na. Wala nang magagawa. Lugi na. No na. Mga negative lahat no? Sabihin nyo po, cut, cut, cut. Oh, basta may nagsabing negative, ano sasabihin mo? Cut, cut, cut. Ang ibig sabihin nun, wag mangyari, wag mangyari, wag mangyari. Sinabihan ka, pangit ka! Cut! Huwag ka papayag. Dahil ikaw ay creation ni Lord. Amen? Kamukha mo si Lord. Okay? Pag sinabi sa'yo, mahirap ka, cut! Mayaman ako. Huwag ka mong haya yung mga salitang lumalabas sa bibig nila na negative sa'yo. Huwag mong tatanggapin. Lahat ng yun, cut, cut, cut. Kaya nakakatuwa si David, kahit may mga ganong nambubuli, anong ginawa ni David? Iba si David. Hindi siya natakot, sa halip siya ay nanampalataya. Verses 45 to 47. Basahin ko po sa inyo. O, sabay-sabay na lang. Kaya nyo bang basahin? O, sige, medyo malinaw pa yan? Malinaw yan, amen? O, malinaw. 20 by 20. 5, 6, 7, go! Verse 46. Verse 47. Wow! Hindi natakot si David. Matapang siyang hinarap yon. Bakit alam niya, nakakampi niya si Lord? Kaya nung sinasabihan siya, by faith, mananalo ako sa'yo, ibibigay ni Lord ang ulo mo sa akin. Grabe, bata pa to ha, 15 years old. Kung iisipin natin, ay wala talaga magagawa si David. Grabe, mapula-pulang pisngi. Baby face. Parang si pastor. Joke lang, joke lang. Di ba? Imposibleng manalo. Pero grabe ang pananampalataya ni David kay Lord. Ito ang panlaban niya. Ano ang panlaban niya? Pananampalataya. Sabihin niyo nga po, pananampalataya. Alam niyo po ba yung faith or pananampalataya? Ang pananampalataya, ano ba ito? Ito po yan, Hebrews 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa bagay na hindi nakikita. That's faith or pananampalataya. Paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So kapag meron kang pinagdadaanan, hindi mo pa kita yung solusyon, pero ikaw'y naninindigan na may maganda na solusyon. Halimbawa, may nararamdaman ka sa katawan mo, ang nakikita mo ay ikaw ay magaling na. Ang tawag doon, faith. Wala ka bang pambili ng sasakyan? Sino dito gusto magkaroon ng sasakyan? 4 ang gulong. Gumagana lahat ng aircon. Para malamig. Hindi air continuous. Di ba? Gusto nyo may aircon. Tama ba? Wala ka bang hawak na pera. Tama? Pero nananampalataya ka na meron ng pambili. Ang tawag doon, faith or pananampalataya. Hindi mo pa nakikita. Wala pa naman sadya eh. Pero by heart mo, alam mong magkakaroon ka. Alam mong magkakaroon ka. Ang tawag doon, faith. Kanina, alam na natin na ang baluti or solusyon ay matatagpuan kay Jesus. Sinabi ko yun kanina. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Sino ang inaasahan mo? Siyempre, si Lord siyempre, wala nang iba pa. Hindi si kumpare, hindi si kumare, hindi si classmate, kung kailangan mo ng sagot. Hindi si boss, hindi si amo, hindi si manager, si Lord lang.
Paninindigan sa bagay na hindi nakikita. Wala pa man pero nanindigan kang andyan na. Sino dito ka naghahanap ng asawa? Sabi mo, andito na si mister. Ay, wala pa naman pastor eh. Hindi ba parang baliw yun? Sinasabi yung wala pa? Ang tawag nga doon ay faith, pananampalataya. Wala pa, pero dinidescribe mo na. Ang pogi, kamukha ni Daniel Padilla. Ay, wag pala yun. Wag daw pala yun. Ay, mali pala ang aking illustration. Sorry. Sino kamukha? Ay, Paulo Abilino na lang. Sige. Paulo Abilino. Di ba pwede? Wala pa, pero dinidescribe mo na. Ang tawag doon, faith. Paninindigan sa bagay na hindi nakikita. Nakakatuwa si David. Bakit? Nanindigan siya na panalo na siya kay Goliath. Wala pang labanan. Mananalo ako. Hindi pa tapos ang labanan. Hindi pa. Ang tawag doon, faith. Pastor, paano naman maninindigan sa pinananampalatayan para matalo si Goliath or giants? I repeat, paano ba manindigan sa pinananampalatayanan para matalo ang giants? Letter A. Tatlo lang to. Magsalita ng bagay na hindi pa nakikita. Testing. Noon, sa church na to, wala pang aircon. Napakainit po namin dito. Pag nagpipreach ako dito, mukhang mayroong shower. Kasi pinagpapawisan po ako dito. Pero lagi namin dinideclare, magkakaroon ng aircon. In Jesus' name. Maya-maya, andyan na, tatlo pa. Kasi ang alam namin, dalawa lang eh. Pero ang binigay ni Lord, tatlo. May plus one pa, additional. Noon, nagsasabi kami, Lord, TV! Wala kasi kaming TV, naka-projector lang po kami nung una dito. Magkakaroon ng TV! Ayan na, may dalawa, tapos meron pa sa gitna. Diba? Ano po yan? May nagtanim, biyaya ni Lord yung TV niya nasa gitna. Anong napapansin nyo? Salita lang siya, pero may nangyayari. Mag-declare ka naman ng salita. Anong salitang gusto mo sabihin? Anong hinihiling mo kay Lord? Sabi mo salita. Hirap na hirap kayo magsalita. Yan lang kapangyarihan meron tayo. Wala yan ang hayop, tayo lang ang meron. Animals, walang kakaya magsalita. Tayo lang po ang meron kakaya magsalita. Kaya gamitin mo. Anong dinideklara mo ngayon? Sabi mo, bahay lupa. Ano pa? Sasakyan. Specific mo yung sasakyan. Baka ibigay ni, ano pa? Minibus. Ano pa? Magaling na ako. Ano pa? Magaling na si mama. Ano pa? Ano daw yun? Ano po yun? Hindi ko pa. Travel! Iba't ibang bansa. Yung walang gastos. Wow! Libre lahat. Ano pa? Ano pang dinideclare mo? Sino ito may hinilig? Magka-jowa! Specific. Kristiyanong mayaman na pogi. Namamahalin ako. Specific. Ganun dapat pag nahilig kay Lord. Salita mo medyo hindi tayo sanay. Masanay tayo sa ganito eh. Ang init-init, ang hirap ng buhay. Masanay tayo sa ganun, di ba? O kaya naman, nasa bahay ka, ganito na lang ba ang buhay? Yun lang ang hilig natin sabihin, pero sabi sa Bible, speak the word na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya huwag ka na mag-i-speak ng negative. No to negative things. Sabihin mong gusto mong mangyari. Hebrews 11:3. Basahin niyo po ito. Sa pananampalataya ay nauunawa natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So nabuo ang sanlibutan sa pamamagitan ng word ni Lord. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Kita nyo na? Kung may nakikita ka ngayon, ito'y nagsimula lang sa salita. Kaya sabi ni Lord, let there be light. And there was light. Nagkaroon ng liwanag. Sabi ni Lord, let there be a space between the waters. At nagkaroon. Ano sabi ni Lord? Let there be a skies. Ano pa sabi ni Lord? Let the skies be filled with birds. At nagkaroon. Salita lang yon. Kaya lagi natin binabanggit sa church na to, kamusta po kayo? Hindi ng mabuti, maayos ng maayos, maganda ng maganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, padamig ng padamig, ang jejewa marikita. Dinideclare natin yon every Sunday.
I pray every day din. Pagkagising nyo pa lang, pabuti ng pabuti, payos ng payos. I pray, dinideclare nyo pagkagising pa lang. Kasi ang salita, sa salita, may nangyayari at nagaganap. Lalo na yung mga magulang dito, kung kayo po ay may mga anak, magdeklara kayo ng magandang bagay sa anak nyo po. Para paglaki hindi siya pasaway. Sasabihin mo, ikay napakabait, masunuri sa magulang, ikaw ay napakayaman. Ganon. Hindi laging, ang kulit-kulit mo! Kasi may nangyayari sa salita. Tama ba? Kaya dapat yung salita sinasabi mo, good things. Good things. Huwag na magdideklara ng pangit sa anak. Magdeklara ng maganda. Yung narating ko, mas malayo mararating mo. Yung naabot ko, mas malayo maabot mo. Tapos ako ng college, tapos ka hanggang doktor. Ganon. Sa salita pa lang, may mangyayari na. Next. Kaya ito yung binasa ko kanina about pananampalataya. Hebrews 11:1-2. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Naninindigan ka sa bagay na hindi nakikita. Verse 2. Tunay na sa pamamagitan nito ang mga tao nung una ay tumanggap ng patotoo or testimony. Sino dito sa lugar na to gustong tumanggap ng patotoo? Yung tatawagin kita sa stage na to, sasabihin mo, naiiyak ka pa. Sasabihin mo, kayo lahat, dati wala akong sasakyan, ngayon meron na, nasa labas. Sabi ni Lord, by faith, wala, pero mamaya meron na. Nung una po ako nagpastor dito, 1 year po akong biyahe. Nakaranas nga po ako simula Rosario, Batangas hanggang dito, nakatayo sa bus. Ganyan, no? Grabe, 3 hours. Okay lang sana kung nakaupo na kaunti, hindi. Bakit ganon? Alam mo, sabi mo, Lord, ganyan ka naman. Naglilikod na ako sa'yo. Pinatayo mo pa ako ng 3 hours sa bus. Hindi! May inihahanda sa'yo magandang bagay si Lord. Kaya after 3 years, talagang, andyan na yung kotse. Ang bilis, kasi dati nagdedeklara lang kami, Lord, bibili kami ng kotse, hindi hulugan, cash. At dumating ang kotse nung wala akong work. Pinatunayan lang ni Lord na si Lord ay buhay. Amen po? Palapakan mo si Lord. Sino dito gusto ng testimony? Yung mga test mo, mamaya testimony na. Yung mga giants mo, mamaya malaking blessing na pala. Amen? Marami pong tumanggap sa Bible ng patotoo. Napakarami. Si Ruth na nawala ng asawa, ngayon nagkaroon na ng Boaz. Diba? Yung babaeng dinudugo, walang menstruation in 12 years. Pagkatapos ng 12 years, nagkaroon. O wala, nagkaroon. Ano pa? Walang alak sa handaan ay nagkaroon sa pamamagitan ng tubig at himala ni Lord. Wala, pero mamaya nagkaroon. Walang pag-asang makita, mamaya nakakita na ng pag-asa. Daming story sa Bible na ganyan. Wala, pero nagkaroon. From nothing to something. Wow. Magsalita ka ng wala sa buhay mo, mamaya magkakaroon ka na. Kami, ano bang wala sa amin? Sa bahay namin, Lord, I pray, nakatiles na kami. Para mas madaling maglinis. O, sino nagdideklara? Maging up and down ang bahay nila. Sabi mo, may swimming pool sa taas. May shower ang CR. Pag pinunta sa kanan, malamig. Pag pinunta sa kaliwa, mainit. Pag binuksan sa gitna, pineapple juice. Social yung CR. Declare! Sabi ng isa, Pastor, hindi ba ako kumbinsido na magsasalita ka lang, magkakatotoo? Sinasabi mo lang, magkakatotoo? Maniwala ka, sabi mo lahat kay Lord na gusto mo, hindi KJ si Lord para hindi ibigay. Magsalita ka, kasi sabi ito, picture mo talaga ito, i-post mo sa Facebook. Numbers 14:28. Sabihin mo sa kanila, o sinasabi ko na sa inyo, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Kung ano ang sinabi ninyo sa aking pandinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Anong gusto mo? Name it! Yan na, nagsisimula na. By faith, by faith.
Anong gusto mo? Name it. Sabi mo na agad, Lord, ako po'y manganganak. No pain. Wow. By faith. Lord, ako po'y bibili ng lupa. Lord, yung malaki. Hindi yung konti lang. Gusto ko merong playground. Gusto ko paglabas ko, malawak pa. Amen po. Name it. Sabi ni Lord, kung ano ang sinabi niyo sa aking pandinig, gayon ang gagawin ko sa inyo. Oh, sabi mo kay Lord, Lord, kahit mahina yan, pakinggan ni Lord. Kahit pabulong lang, Lord, baka naman. 31 na ako. Jowa, Lord, jowa. Oh, di ba? Sabi mo ng mga estudyante, sabi mo, Lord, gagraduate ako. Sabi mo, Lord, gagraduate ako with honors. Di ba? Hindi yung tinatawag lang sa school ang magulang kasi na guidance. Ano? Minsan tatawagin nila magulang para magsabit ang medal. Amen po? Sabi mo kay Lord, Lord, promotion. Lord, yearly magta-travel ako. Speak the word. Basta daw narinig ni Lord. Kaya ang challenge ko sa inyo, keep on declaring. Declare na lang, declare. Ako'y nagdideklara na pupunuin ang church na to ng maraming upo kasi maraming taong uupo. Anong kulay niyo po na gusto niyo upuan? White. Rainbow na. Mamili na kayo ng kulay niyo. Magsalita ka ng gusto mong mangyari at ito'y magaganap. Kaya sabihin mo mga bagay na wala pa. Hindi mo nakikita pero sinasabi mo na. Yan na. Blessing yung batang yan. Yun. Ano pa ang gagawin, Pastor, para papakita ang pananampalataya may paninindigan? Letter B, maniwalang gagawin ng Diyos. Oo nga, tuwing linggo nagde-declare tayo, payos ng payos, pabuti na buti, hindi ka naman naniniwala. Salita ng salita, pero hindi ka naman naniniwala. Huwag ka lang magdeklara, maniwala ka din pag may time. Papugi ng papugi. Ano ka naman ito? Pabata ng pabata. Ay, sakit ng garda. Aray. Pag nagdeklara, maniwala ka naman. Hindi puro deklara lang. O ito, basahin ko sa inyo. John 20:29. Then Jesus told him, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me. Hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka. Madali kasi maniwala kapag nakikita mo na, tama ba? Mahirap maniwala kapag wala ka pa nakikita. Pero sabi ni Lord, blessed ang naniniwalang hindi pa nakikita. So pag nagdeklara ka, naniniwala dapat. Naniniwala. Kaya pag nagdeklara ang kasama mo sa bahay, ako'y mayaman na. Ano sabihin mo? Amen. Mayaman ka na. Ang tawag ko po dito, kailangan ikaw ay expectant Christian. Expectant Christian. Lagi ka nag-expect. Hindi pagkagising mo sa umaga, sabi mo agad, ganito na naman. Araw-araw na lang ganito. Gigising, magtatrabaho, matutulog, tapos na. Hindi. Dapat expectant Christian ka, nagsasalita ka at naniniwala ka sa mga bagay. Kahit pa ang nakikita mo sa paligid mo ay kung ano-ano. Kahit pa pangit yung nakikita mo sa paligid, it doesn't matter. Kahit, maniwala ka. Kahit na parang nalulugi, maniwala ka. Pagpapalay ka ni Lord. Kahit parang may nararamdaman ka masakit, maniwala ka, pinagaling ka na ni Lord. Kahit ano pang kahit mo, maniwala ka. Oh. Lastly, paano ba manindigan sa pinanampalatayan para matalo ang Giants? Letter C, kumilos sa pinananampalatayanan. Gusto kong i-highlight po ito eh. Siguro ito yung kulang sa atin. Pastor, ako po yung nagdi-declare. Naririnig niyo po yan every Sunday. Ako po yung naniniwala. Eh, ang tanong, kumikilos ka ba sa pinananampalatayanan mo? Kasi ang naniniwala o nananampalataya ay may ginagawa. Kailangan may ginagawa po ang nananampalataya. Hindi pwedeng nagdideklara lang, hindi pwedeng naniniwala lang. Kailangan meron ka ring ginagawa.
James chapter 2 verse 17 ng ESV version. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Faith without work is dead. Sa madalit sabi, patay. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Lord! Sino naniniwalang pupunuin ni Lord ang simbahang ito? Lord, pupunuin mo itong simbahang ito. I declare that ako'y nagsasalita, ako'y naniniwala, o hindi ka naman nag-iimbita. Ang pananampalatayang walang gaway, wala. Kaya sabi mo, Lord, pupunuin mo ang church na to. Nagsasalita ako, naniniwala ako, at nag-iimbita ako. Madali na po mag-imbita. Alam niyo kung bakit po? Sabihin niyo na, pogi ang pastor. Hindi boring. Madali na po eh. Aircon. May pa-juice. May malamig na tubig. May tinapay. Welcoming ang mga tao. O, kitaan mo kaya katabi mo. Ganyan lang. Welcoming. Naka-smile. Wine-welcome kayo. Sino dito naniniwala yayaman ka? Sabi ko, yayaman ako. Payaman ng payaman. Naniniwala ako, Lord. Nagdideklara ako, Lord. Hindi ka naman nagtatanim. Panginoon. Kapatid, Christian ka na rin lang, sabi ni Lord, ang nagtatanim ng sagana ay aani ng sagana. So kung gusto mong umani ng, ikaw ay payaman ng payaman, hindi ka lang dapat nagsasalita, hindi ka lang dapat naniniwala, dapat nagdid, dapat may ginagawa ka din. Tanim lang ng tanim pag may time, kapatid. Lagi ako pag may time yan, no? Kasi hindi naman nawawala ang time. Ikaw na lang tinatanong. Laging may time. Ano pa? Sino nagdideklara at nagsasabi at naniniwalang pabuti siya ng pabuti? Hindi ka naman nagpapakabuti. Hindi pwede pananampalataya, nagsasalita po ako, pastor, ako'y pabuti ng pabuti. Naniniwala ako ako'y pabuti ng pabuti. Pagdating mo naman sa bahay nyo, mura ka ng mura. Di walang gawa, wala din. Kasi ang pananampalataya, kailangan may ginagawa. Pakabuti ka naman, kaya nga pabuti ng pabuti. O sino dito nagdideklara na siya ay paayos ng paayos? Naniniwala kang paayos ka ng paayos? Hindi ka naman umaayos. Nakakatawa yun, pero totoo. Tamaan ay sapul. Sino nagsasabi dito, pabanal siya ng pabanal? Humihina na. Sino nagsasabi siya pabanal? Sino naniniwala siya pabanal na pabanal? Hindi ka naman nagpe-pray. Tapos na po ang preaching. Pray din pag may time, kapatid. Pabanal na pabanal, kailangan may gawa din pag may time. Pray ka din pag morning, pag agising mo pala, pray, sabi ni pastor. Kasi ako'y pabanal na pabanal. Pray din pag may time. Hindi lagi nagmamadali, pastor kasi malilate kasi ako. Ano bang oras sa pasok mo? Alas 7. Anong oras ka namangon? Alas 6. Kaya ka naman di makapag-pray. Alas 6 ka bumangon. Gumising ka lang 4. Mahaba pa na prayer time mo. Ginagawa nyo ng paraan, i-adjust mo na kaunti ang alarm. Nag-alarm na, hindi ka pa bumabangon. 5 kasi yung alarm ko, pastor. Unang alarm. Pangalawang alarm. Gusto ko pa matulog. Kaya nung magpe-pray na, wala na. Wala na. Agahan mo kasi yung gising para mayroon kang pagkakataong manalangin. Kaya wag lang sabi, pabanal ng pabanal. Wag na mag-pray. Wala din. Mag-pray din. Ito pa, sino nagsasabing paganda ng paganda? Sino naniniwala siya paganda ng paganda? O papugi ng papugi sa mga lalaki? Ano? Naniniwala ka ba? Ba't ka puyat ang puyat? Paganda na paganda! Ano oras ka natulog? Alas 5. Mukha kang adik ka. Hindi pwede yun! Kailangan ng pananampalataya ay may gawa! Hindi pwede deklara. Wala ka namang application sa buhay mo. Kailangan may application. Tapusin na natin to. Pabuti na pabuti, di ba yung nagpapakabuti? Paayos ng paayos, hindi mo nagpapakaayos.
Lord, paganda na paganda ang buhay ko! Tapos nung gabi, lasing na lasing ka. Paano maayos ang buhay mo? Ikaw naman may dahilan kung bakit hindi naaayos. Gusto mo maging maayos ang buhay, ikaw naman lasing. Hindi pwede magsama yung dalawa. Kasi kung gusto mo talaga maayos ang buhay mo, may ginagawa ka din namang paraan. Sabi ni Lord, ka-unfair naman ang anak kong ito. Paayos ng paayos, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. Hindi mo inaayos. Lagi naman puyat. Ang hirap mong kabanding. Sabi ni Lord. Ang hirap mong pakisamahan. Sabi ni Lord. Okay. Lord, dinggin mo ang aking panalangin. Pag naman tinatawag ka, hindi ka naman napunta. Lord, sagutin mo ang aking prayers. Sabi nung isa, yung pastor niyo, pray ng pray, umaten ka, wala ka naman. Tapos pag si Lord ang gusto mong sumagot sa'yo, gusto mong sagot agad. Di ba? Hindi pwede. Kailangan may ginagawa ka. Kung ikaw talaga ay nananampalataya, dapat may ginagawa ka, kapatid. Hindi pwedeng wala. Lord, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Lagi ka naman nakasimangot. Pasaya ng pasaya. Walang mangyayari pag hindi mo in-apply sa buhay mo. Wala. Kahit pa ikaw'y babad sa salita, kung wala namang gawa, wala din. Kaya apply din pag may time. Apply ng word pag may time. Kapatid, dyan nagkakaroon ng tawag ko dito. Dyan nagkakaroon ng maturity, the application of the word. Madaling magsaulo ng verses eh. Pero yung application ng word sa hirap. Sabi nga ni Kuya Bok, nung pinag-usapan namin yung tithes, diba nagpa-testify si Kuya Bok, Pastor, isa lang talaga naman ang hindi namin pinagkakasundo pa ni Lord eh. Tithes. At least alam niya. Yung iba, nasasabi yung word, hindi alam. Kaya kung tithes ang pinoproblema mo, ipag-pray mo, Lord, I pray maibigay ko na. Para yung deklarasyon ko ng payaman ng payaman. O, di mas masarap pakinggan? Sasabihin ni Lord, nag-tithes ka ba? Yes, Lord. Wow. Di ba? Mas madaling sabihin, yes, Lord, nagbigay po ako. Alam niyo ang pangako sa tithes? Pag binasa niyo po yon sa Malakay, anong verse? Ano yan? Solo-solo nyo na yon kasi linggo-linggo na yon eh. 3:10, dire-diretso pa yon in the following verses. Sa totoo lang, buong chapter 3, basahin nyo. May pagnanakaw pa yung nakasulat doon. Sabi doon ni Lord, bubuksan ni Lord ang durungawan ng langit at ibubukas ang pagpapalang walang sukat kalagyan. Ang tanong, pag hindi ka nagtay, sarado. Kaya sabi mo, Lord, bigyan mo ako blessing. Sabi ni Lord, sarado pa. Sabi ni Lord, bubuksan ang durungawan ng langit. Kung wala, ay di sarado pa. Kahit pa humingi ka ng humingi, sarado. Kung gusto mong buksan, ay alam mo na ang key. Tithes lang, tithes. 10% lang naman yun. Salamat na 10. Kanya naman lahat. Kung hiningi 100, lalo na. Baka tayo nagkawalaan na dito sa church. Salamat na lang at may 10%. Amen? If you want to defeat the giants in your life, matutong manindigan sa pinananampalatayanan at ang naninindigan ay may ginagawa. Naninindigan ako, Lord, na ang pamilya ko'y maliligtas. Dapat kitang-kita sa iyo pagiging Kristiyano. Ikaw ang nangunguna. Ay mag-pray muna bago kumain. Huwag agad subo ng chicken. Ikaw ang mangunguna. Ikaw ang mauuna sa lahat. Makikita sa iyo para ma-win mo ang pamilya mo. Ikaw ang unang nananalangin. Ikaw ang unang mabait. Ikaw ang unang masunurin. Hindi ikaw yung pasaway. Kasi dapat makikita sa gawa mo eh. Kung talaga. In conclusion, ang gustong marinig ng lahat. Kaya last number. Kaya in conclusion, ang giants mo ay hindi pagsubok or problema. Ang giants mo ay yung bagay na hindi mo kayang panampalatayanan. Meron dito hindi naman pagsubok o problema ang giants mo talaga. Ang pagsubok mo talaga, may mga bagay na hindi mo na kayang panampalatayanan kasi medyo imposible sa pananaw mo. Pag may mga imposible sa buhay mo, ito na ang pagkakataon para gamitin ang word na pananampalataya. Kasi hindi natin kaya eh. Sa totoo lang, hindi ko kaya kung paano magtatayo ng building doon sa lupa namin dito. May lupa po tayo, ang J1 Church ay may lupa sa Simeona. Kung alam niyo po yung Simeona. Hindi ko maisip kung paano magtatayo ng simbahan. Dahil napakamahal magtayo ng building. Wala akong idea. Pero by faith, nagdideklara ako hanggang 3 palapag.
Ang church natin sa Simeona, ang first floor parking, second floor hall, ang third floor kapihan. Ba't may kapihan, pastor? Para doon tayo nakatambay, kaysa kung saan sa kayo natambay. Nagdideklara at ako'y nananampalataya. Sa isang araw, magkakaroon na tayo ng taniman para sa church na yun. Sinong gustong sumama? Para hindi na tayo nagre-renta. Napakamahal po ng renta kung alam nyo lang dito sa church. At kung saan-saan, napakamahal po ng renta. Pero kung hindi na tayo nagre-renta, praise God. Ito ang pagkakataon natin to build the church of the Lord. Whew! Oh, last verse ko na to. Romans 8:32. Kaya ako po hindi takot humingi ka sa Diyos. Dapat ikaw din hindi ka takot. Bakit? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, si Jesus, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad? Sabihin nyo nga po, walang bayad. Sabihin nyo, free. Freebies. Ang lahat ng mga bagay. Ito pinangahawakan kong verse. Sa lahat ng hihingin ko sa Panginoon, kung naibigay na si Jesus, ibibigay daw ni Lord lahat ng bagay ng walang bayad. Sino dito gusto ng free? Yung wala kang binayaran. Hindi lang ako nakahingi ng permiso. Pero dito sa lugar na ito, wala siyang binayaran pero magti-trip sa iba't ibang bansa. O, di ba? Hindi lang ako nakahingi ng permiso na sabihin ang pangalan niya, pero wag na lang. At least sinabi ko, ito po yung nangyari na at naganap. Sino dito gusto yon? Sabi ni Lord, walang bayad, free. Sino dito gustong blessing na walang bayad? Yung handang-handa at gustong-gusto, pwede ka ba tumayo sa pagkakataong ito? Si Lord ay hindi madamot. Napatunayan na natin lahat yan. Si Lord ay hindi madamot. So, ibig sabihin, kung si Jesus 2,000 years ago ay naibigay na, ano pang hindi kayang ibigay sa'yo? Sino dito may hinihiling sa Panginoon? Lahat. O, ngayon, sasabihin mo ang hihingin mo sa Panginoon. Maniniwala ka. At pag naniwala ka, ang sunod mong gagawin ay ano? Ang sunod mong gagawin ay kumilos sa pinananampalatayanan. Amen? Kaya ngayong oras na to, sino sa lugar na to, halimbawa nasabi ko yung bagay na gusto mo, lalapit ka sa unahan by faith. Pag sinabi ko yung gusto mo, lalapit ka sa unahan. Kasi it is a symbol na may ginawa ka sa pananampalatayanan mo. Kasi yun ang kulang. Nagdideklara tayo. Naniniwala tayo. Kulang tayo sa gawa. Kaya ngayon, pag sinabi ko yung bagay na hinihiling mo sa Panginoon, lalapit ka sa unahan at hihingin mo talaga sa Panginoon. Amen po? Sinong ready na? Ako ready na rin ako eh. Sino dito? Biyaya ni Lord. Humihingi ka sa Panginoon ng kagalingan sa physical na katawan. I challenge you, come here in front. Tumayo ka dito. Ikaw ay pumikit. Hingin mo sa Panginoon ng kagalingan. Come on. Lapit sa Panginoon. This is an act of faith. This is an act of faith. Lahat ng may hinihiling sa Panginoon na kagalingan, Lord, ibinigay mo na ang anak. Kaya walang bagay na hindi kaya naming hingin. And right now, in the mighty name of Jesus, I pray and I declare, Lord God, lahat ng humihiling na kagalingan, Lord, kami magpapatotoo na kami magaling na in Jesus' mighty name. Come on, itas mo kamay mo. Lord, ibaba mo ang kagalingan sa bawat isa in Jesus' name. Right now, in Jesus' name, tanggapin mo ang kagalingan mo. Right now. Right now. Healing flow. Healing flow. In Jesus' name. Lord, sa may nananakit sa likuran, sa may nararamdaman sa puso, sa may nararamdaman sa kanyang tiyan, sa kanyang ulo na nananakit, Lord, sa latay na tinamo mo kami magaling na. In Jesus' name. Sabi mo sa iyong salita,
Lord God, healing flow! Healing flow! Healing flow! Manatili ka lang dyan na umihiling sa Panginoon. This time, kumikilos ka sa pinananampalatayanan mo. Sa lahat ng gusto na humiling sa Panginoon, na magkaayos ang pamilya niya. Come on! Lumapit ka rito sa unahan at ilagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib. Sa humihiling sa Panginoon na magkaroon ng maayos na relasyon ng kanyang pamilya. Come here in front. Come here in front. Come here in front. Lord, relationship. Maayos na relasyon ng pamilya, O God. In Jesus' name. Sa lahat ng humihiling ng isang bagay na matagal mo nang hinihiling pero hindi pa binibigay. This is your moment na humakbang sa pinananampalatayanan mo. I challenge you to come here in front at itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Yes! Yung may matagal nang hinihiling sa Panginoon pero hindi pa binibigay. Ito yung akto ng pananampalataya. Hindi mo pa nakikita pero ibibigay ng Panginoon sa'yo. In Jesus' name. Sa humihiling ng trabaho sa abroad. Makapagtrabaho, wala pang trabaho. Humihiling ng promotion. Humihiling ng taas ng sahod right now. Lumapit ka rito sa unahan. At lumapit ka sa trono ng Panginoon in Jesus' name. Kung ikaw yung tao na may mahigpit kang hinihiling sa Panginoon, parang imposible na, hindi mo alam ang solusyon, I encourage you, lumuhod ka sa Panginoon ngayon. Yung may hinihiling kang mabigat na bagay, yung may hinihiling kang mahirap na bagay, na parang imposible na right now, ini-invite kita sa lumuhod sa Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, right now, sa umihiling ng breakthroughs. Breakthroughs. Panginoon. Lord God, yung breakthrough na matagal niya lang hinihiling. Gusto niya lang maganap sa buhay niya. Right now, lumapit ka sa trono ng biyaya ng Panginoon at ibibigay niya yun sa'yo. In Jesus' name. At sa may hinihiling na hindi ko nasabi, name it. Sabihin mo kay Lord, speak to God, maniwala ka, at kumilos ka sa pinananampalatayanan mo right now, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Kung naka-stay ka dyan sa upuan mo, at hindi ko nabanggit yung inihiling mo, right now, ikaw na magsabi sa Panginoon ang inihiling mo. Yung humihiling ng bagong sasakyan, eto na ang bagong mo sasakyan. Sa humihiling ng bahay at lupa, eto na ang bahay at lupa mo. Sa humihiling ng additional na gamit, ito na ang additional na gamit mo. And right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, worship the Lord. Worship the Lord. Kantaan mo ang Panginoon. Akto ng pananampalataya na naniniwala ka na tinanggap mo na ang pinananampalatayanan mo. Come on! Worship God! Worship God! Worship God! Oh, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Come on! Salamat sa sukulang biyaya, Diyos ng katarungan at katwiran na dahil minsan kinakahirap ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na
And right now, biyaya ng Diyos. Ngayong oras na to, kung sa palagay mo, humingi ka na, sinabi mo na kay Lord, naniwala ka na, may ginawa ka na, pero wala pa rin. May sasabihin ako sa'yo, hindi porket wala, ay hindi tumugon ng Panginoon. Hindi porket wala pa, hindi mo pa nararamdaman yung kasagutan. Hindi ibig sabihin, no na agad si Lord. May ginawa na ang Panginoon. May ginawa na ang Panginoon. May ginawa na ang Panginoon. Kaya right now, for the last time, worship God bilang pasasalamat sa Kanya. Come on! Worship God! Kantahan mo ang Panginoon! Kantahan mo ang Panginoon! Yes! Come on, let's the people sing! Kahit minsan pinapahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Father God in heaven, nandito po ang iyong mga anak. Napakarami po naming giant sa buhay. Ang dami po namin pinananampalatayaan. Dumating kami sa point na parang wala na. Pero Lord, muli, binibigyan mo kami ng hope. Binibigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. At Lord, naniniwala kami na Ikaw ang sagot sa lahat ng pinagdadaanan namin. In Jesus' name. And Father God, I pray na pagkatapos nito, maraming magpapatotoo sa kabutihang ginawa mo sa buhay namin. In Jesus' mighty name. And Lord God, gusto naming ibalik sa iyo lahat ng papuri, parangal, at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat na nakareceive ng sagot galing sa Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen! Woo! Thank you, Lord! Thank you, Lord. Pwede na po tayo magsiupo lahat.